Ngayong umaga po sa Dr. Serbisyo, kasama po natin ang ating ENT specialist. Walang iba kundi si Dr. Archie Ramos. Magandang umaga sa inyo, Doc. Ay, magandang umaga po, Miss Nina. Sir Jack, morning po. Okay. Sige, diretsuhin na natin dahil maraming may sakit ngayon. And ang first question ko po, ano po ang pagkakaiba ng simpleng sipon, sore throat, at sinusitis or sinus infection? Okay. Actually, napaka-importante nung tanong na yan, ano? Kasi ang hirap-hirap talagang i-differentiate. No? Pero usually, pag kayo may mga sipon, okay, alam naman natin yan, yung mga pagsinghot-singhot natin, no? Pero mahati kasi natin yan either kung allergy ba siya? Or infectious na ba siya o nakakahawa? No? So usually pagka mga allergy, ito yung mga may kakibat na pagbahing-bahing, no? Lalong-lalo na kung allergic rhinitis. Oho. Yes. Yan. Ngayon, pagka tayo naman po is yung infectious naman, nahati na naman ho yan into a viral problem or a bacterial problem. Pagka tayo po ay medyo nagpapabaya pa, no, hindi imbis na gawan natin ng paraan at hindi natin pinapabayaan pa natin siya, nagpo-proceed po siya sa mas mabigat na problema na tawag na natin ay sinusitis. Usually ho kasi ang sipon is localized yan sa ating ilong. Pag sinabi ho nating sinusitis, ito po ay nakakaapekto na sa structures ng ating skull na nagsosurround sa paligid ng ating ilong. Yung ba, Doc, yung parang pag pinindot mo, parang medyo, kala mo may namuod na masakit. Ganun, yes. Ako dati. Kaya kadalasan tinatanong din namin dyan kung meron na bang mga facial pain o kaya facial pressure na nararamdaman yung pasyente. Dahil usually, yung mga sinuses natin, nakasurround siya sa Kasama ating dito sa ilong. cheeks, no? Yes, Yeah, meron po sa kung cheeks, ganun siya. meron din sa forehead. Tapos meron din in between the eyes. Kaya yung iba, di ba, dyan ang sakit nila, dyan yung tinuturo nilang masakit. Kaya, Pag sinusitis po ba, anong klaseng infection yan? Kailangan na bang mag-antibiotics? Kadalasan po, naririnig natin na kinakailangan na ng antibiotics yan. Pero dapat po hindi muna. Okay? Kasi minsan, nanggagaling din po yan sa viral infection. So, pagka ganyan po, may mga waiting period po muna tayo para masabi natin na kailangan na ng antibiotics. Minsan po kasi ang kinakatakutan natin dyan is yung antibiotic resistance. Lalong-lalo na po, no? Buti na lang po, nag-improve na yung pharmacy system natin dito sa Pilipinas. Dati, kaliwat kanan, makakabili ka ng antibiotic kahit walang reseta. At least, nahigipit talaga. buti po ngayon, medyo stricto sila sa pagbibigay o pagdi-dispense ng antibiotics nang wala pong reseta. ako dati partner and Doc, may ginawa sa akin, medyo, mga freshman year ko yata sa college na, may sabi lang na sister ko, sinusitis yan. So, parang pinabomba yung ilong ko. Hindi ko alam, pumayag na lang ako eh. May pinasok na ko, parang silver na dito, tapos feeling mo nag-shoot up dun sa hindi ko alam kung injection yun or pero pinabomba ko yung ilong ko nun. Pero usually, Ano ba yun? siguro na natin pag-usapan kung anong taon yan, ano? Oo, wag na lang. Very recent yun. Sabi Very niya high recent. school naman siya. Or elementary pa lang. recent. 2000 yata. Hindi ko alam yun. Joke lang. Hindi, pero yun ginawa Dati sa po akin. ginagawa yun eh. Nagpa-flash. Hindi na ginagawa ngayon. Pero pa rin mga Pero alam mo, nanood pa ako ng sine after, may bula ako sa ilong. Ano yun? Time na yun. Oo, Ano yun, Doc? Ano fina-flash ginawa ho sa akin? yun eh. Flushing. Fina-flash ho yun. Okay. Medyo hindi ho siya, kung naranasan siya, hindi ho siya talaga komportable. Hindi no? komportable, pero totoo yun, nanood pa ako sine dahil gusto pa manood nun. Hindi ko Pinanood mo sine. Yun talaga. Huwag na Doon lang natin malalaman. Huwag na Anong malalaman. tawag yan? Malalaman nyo pa kung anong edad Opo, ko. ngayon po kasi medyo mas magaganda na po yung mga gamot natin na kadalasan po hindi na kinakailangan gawin po yun. Yeah, oo, grabe, hindi So komportable hindi na ho talaga. yung ginagawa ngayon. Hindi, Oo, ako naman, meron bihirang-bihira, ako no? yung nasal spray or yung parang rinse. Medyo sa umpisa, kailangan mong aralin yun eh. Kung baradong-barado na ako, alam mo, ginagawa ko yun. So, nire-rinse niya eh. Yes, Paano ba yes. yun, Doc? Okay Opo. ba yun?
Pwede po yun. Siyempre, sa simula, hindi talaga siya komportable. Oo. Pero, di ba, minsan nga, may magbiroan lang, di ba, may mga ganun lang Oo. ng feather ng ibon o ng manok sa Oo. ilong ninyo. Iritang-irita na. Lalong-lalo na. Nati-trigger na kagad, di ba? Lalong-lalo na kung may spray pa tayo sa loob ng ilong. Oo. Pero nasasanay din po tayo doon, lalong-lalo na kung ini-expect na natin. So, una-una po, iba-iba kasi pong nasal sprays din yung ating ginagamit. Yeah, oo. Meron po yung mga saline sprays lang, no, na panglinis ng loob ng ilong. Meron din naman po yung mga tinatawag na corticosteroid sprays. Ito ho yung mga medicated sprays ho talaga na kinakailangan po para mag-manage ng mga allergies. Pero Doc, meron na daw klase ng spray na hindi mo pwedeng masyadong tagalan or else baka nag-relapse ka. Kasi may kilala po akong gano'n, nag-relapse siya. Parang dahil doon, na-trauma siya, ayaw na niyang gamitin yung spray na yon. Eh parang Yes. feeling ko kailangan niya yun. Oo. Kakilala ko to kasi. Dami mo kakilala, partner. Kanina doon sa unang guest, may kakilala ka. Ngayon may kakilala ka. Oo, may kakilala. Napaka-friendly na ito si partner. Yes. Kasi ang daming kakilala. Actually, meron At pong least ganon. meron kang Ang dami personal kakilalang may issue. Ang dami knowledge. kakilalang may Personal knowledge yan. Oo, di ba? Oo, actually kaya medyo maingat din kami sa pagreseta nun. These are nasal decongestants po na pagka ho nire-reseta ko, sinasabi ko sa pasyente, ano lang to ha, panic button lang ito. Oo. Huwag kayong mag-i-enjoy gamitin. Kasi pag in-spray, talagang mararamdaman nyo talaga na, wow, Ginhawa. giginhawa Oo. siya as compared to the other sprays na, okay, ano yun, parang maghihintay ka pa for a while. Pero ito po, these are nasal decongestants. Hindi na, to corticosteroid. Hindi po. Hindi. Ah, okay. Okay. Yung mga corticosteroids po, they are made to be used for long time. No? Okay, Ah, eto. Ito ho, usually ho, maximum 3 to 5 days yung Oo. paggamit niya. Kasi, baka po, katulad nung kakilala ninyo, na pagka po nasobrahan dun sa gamit, nagkakaroon ng rebound congestion. Yung rebound congestion po, yun ho yung pagbara ng ilong na kahit gamitan po paulit-ulit nung mga gamot, Hindi na. mananatili ho siyang barado. Oh, yun. So, 3 to 5 days lang yung Opo. nasal decongestant. Opo. Ano ba yung ingredient nun, Doc? Na parang ano? Sabi mo sa kakilala mo, ang pangalan kakilala mo, baka ninyo. Usually po yung Hindi mga ako ano, yun. Hindi ako. Oo. Kilala ni Doc kung sino yun. Oo. Oo, kaya hindi ho usually siya ginagamit ng madalas. Okay. Pero ano, ito, partner, sir, di ba nauso dati yung mga inhaler? Sobrang halos lahat. Well, kahit ako ngayon, may dala, may hawak ikaw ko. lagi ka Tsaka nag-i-inhaler. yung Gusto kong green. sabihin kay Jack, baka ano Hindi ko kilala ko chemical lang yun. yan. Hindi ako yun. Si Jack, laging may inhaler Pag na during sa feeling ko discuss namin, baka toxic eh. pupunta ako sa sulok, habang nagbabasa si Ninya, umaamoy ako ng inhaler. Pampakalma nun eh. O marami ho Pero, niyan. Yeah. safe ba yun? Di ba nagkaroon din ng parang Diba warning parang din sa chemical green? din yun eh, or something. Yung hindi mo alam kung anong damo nilagay nila doon. Actually, marami ho niyan. Dito sa Pilipinas o kaya sa ibang ating mga neighboring May mga eucalyptus, Southeast etc. Asian. Oho. So, kung ganun ho yung mga ingredients, okay lang. Pero ang nakakatakot po dyan is yung hindi ka aware kung ano ba yung nakalagay dun sa mga inhalers na yon. So, generally po, if it's something herbal, okay, fine, sige. Kami naman po, usually mga doctors, we are trained with Western medicine. Of course, we cannot say, yes, okay yan. No? We cannot say then na, ay no, bawal yan. Dahil syempre, hindi naman siya kasama dun sa mga pinag-aralan talaga. But, ang pinakamaganda na lang dito is yung self-awareness natin. Nababasahin natin kung ano yung mga ingredients na nandoon. If we have any doubts kung hindi ko yata alam ito So, better not to use it na lang po. Ayun. Pero ano din, napansin ko rin yung sobrang lagi ka nag-inhaler or ano, nakakatuyo na lalamunan. Yes, Nakakatuyo opo. na lalamunan. At may irita yung lalamunan. May niya. drying effect po Yes. siya. Talaga? Oo, totoo yun. Dahil Oo. sobrang lamig, na-dry yung throat mo. So, mahirapan yung pag nag-voice ka, di ba? So, medyo hinahinay ka rin ng konti kung nag-ano ka, di ba? May Announcer kakilala din ka. ako, May singhot ng kakilala singhot, mo tapos eh. na-dry yung throat Oo, niya. yung kakilala ko. Then minsan, Nakakatawa. minsan nagiging cause din ho siya ng paulit-ulit na pangangati ng lalamunan. Yeah. Oh, nakakakati Napansin rin ko siya. yun natin. Dahil ganun nga, I sobrang see. ano ko rin doon. Lalo na yung dati nilagay ko sa mainit na tubig, tapos naglagay ako nung parang vapor rub, kung ano yung ano. Tapos nung nagkulob ako ng ganun, tapos wala eh. Ano yung sipon, pero nanuyo naman yung Yes, lalamunan ko, hindi na kasama ho maganda. siya.
Yeah. Ngayon, Doc, ano ba yung virus na, ewan ko, pinag-uusapan ngayon, may isang virus na masama that causes sore throat na masakit, which happened to me actually last week. Na kapag lumunok ka, ang sakit. And Yeah. talagang nilabanan ko siya, humingi nga ako ng Biglaan reseta nga yun sa'yo, di ba? kay Doc. Parang Oo. kala natin okay na. Akala ko, pero buti hindi siya sumobrang tuloy na or sumobrang sama. Oo. Kasi yung yung akin, nag-antibiotics po ako eh. Oho. Ang problema po natin sa mga ganyan, bacteria po. No? Ito yung mga strep throat na tinatawag. Streptococcus species po ito na usually po nakaka-apekto sa lalamunan po. Pag ito po isang klase ng bacteria na nakakapagbigay dun sa pasyente ng para bang mga trangkaso na pakiramdam, no? Akalain po natin, oy, sore throat lang yan. Pero pag titignan mo yung pasyente natin, hapong-hapo, parang ano siya, no? Down na down talaga siya. Walang magawa, mataas ang lagnat, no? May mga fever spikes. Tapos talagang non-productive siya. Talagang para siya na-knockout at wala ho siyang ibang magawa, no? So usually pagka may mga ganito, kinakailanganin pong bigyan ng antibiotic kaagad. Dapat po kasi kailangang mapuksa kaagad siya kasi minsan nagkakaroon ng mga komplikasyon, no? At yun yung mga ayaw nating mangyari. Bago tayo magpaalam, paalala na lang isang mabilis na paalala para sa ating mga nakikinig po ngayon at nanonood tungkol po sa mga ganitong klase ng sakit. Okay. Pinaka-importante po, pagka meron pong nagkaubo o sipon sa ating pong household, wag lang po natin pagtuunan ng pansin yung pasyenteng may sakit. Kailangan po lahat ng tao sa household ay magpapalakas po ng kanilang resistensya kasi madali po itong makahawa. So, para naman po hindi makapasok yung mga ganitong problema sa ating household, ugaliin po maghugas ng kamay palagi, maging mapanuri, no? Tingnan natin kung meron bang sa opisina, sa eskwelahan, no? Kung meron bang ibang taong may sakit doon, maganda po na protektahan natin ang ating sarili para hindi po tayo mahawa. At lalong-lalo na po, syempre, alagaan natin ang ating katawan. Huwag magpupuyat, no? Inumin natin yung ating mga vitamins at kumain po ng tamang pagkain. Ayan, maraming salamat sa ating Dr. Serbisyo, Dr. Archie Ramos. Mabuhay kayo, Doc. Salamat po. Salamat po. Salamat.